Hello, magandang araw po muli sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayo muli at isa na naman pong ritual gamit ang asukal at kandila ang ating ituturo sa inyo. Ito pong ritual na ito ay upang ang inyong mga partner ay talagang makatali na sa inyong puso. Talagang ikaw na lamang ang kanyang mamahalin, saan man siya naruroon, saan man siya mapupunta, ay ikaw na lamang ang kanyang mamahalin. Hindi na siya mag-isip pa ng kung sino-sino, kundi ikaw na lamang ang kanyang mamahalin. So sa mga naghihiwalay naman ay pwede pa rin po ito, lalo na kung ang inyong paghihiwalay ay bago pa lamang, hindi pa po kayo ganun katagal naghiwalay, ay pwede pa rin po ninyo itong gawin. Pwede nyo po siyang pabalikin. Ngunit, bago tayo mag-start, ay kailangan po muna natin dito natiyakin na tayo ay may 100% paniniwala sa mga ganito. Mayroong positibong isipan at mayroon tayong patient. So, hindi po yung iba po kapag nakagawa sila ay minuto pa po lamang, yung iba ay hindi pa halos natatapos ay mayroon ng talab. Depende po kasi talaga yan sa inyong paggawa. Nasa sa inyo po yan kung paano po ninyo iyan gagawin. Kaya ngayon po may kailangan din po tayo dito at ang kailangan po natin ay kandila. So pwede tayong gumamit ng pula or puting kandila. Pwede tayong gumamit ng tea candle or kaya naman ay ganitong uri ng kandila. Puti po lamang at pulang kandila ang maaari natin gamitin sa ritual na ito. Perdible at kailangan natin ng asukal at posporo. So, kapag handa na po ang ating kailangan, dapat walang papalitan. So, ayan, kapag handa na ating kailangan at handa na rin ang iyong isip, clear na ang iyong mind, ay pwede na nating umpisahan ang ating ritual. So, kuhanin mo ang perdible. Pwede tayong gumamit ng perdible, pwedeng gumamit ng karayom, or pwede tayong gumamit ng pin. Sa kandila, isinulat ko na po yung sa akin dito. Sa kandila ay isulat mo ang kanyang pangalan. Dapat kumpletong pangalan. Ayan sa akin, sinulat ko, Robert Dornan. So ayan, kumpleto at dapat po ay nakaukit talaga. Hindi yung basta mo lang ginaganon. Kailangan nakikita at nakaukit mo talaga ang kanyang pangalan. Ngayon, pag naukit na po ito, ay ilagay mo ito. So pwede natin itong pataas. Pataas natin ilalagay. So, habang nakalagay iyan ng paganyan at ilagay mo dito sa baba ang perdible. Tiyakin po na hindi mo na itapon ang perdible, dapat po ay kasama ito dito. So, ayan, nailagay na natin. Ang gagawin natin ngayon, ayan, ay kukuhanin. Pwede natin ipahiga or pwede rin nakatayo. Ayan. So, ngayon po ang gagawin natin ay kuhanin natin ang asukal. Habang kinukuha natin ang asukal ay i-visualize mo ang taong ito, pakaisipin mo ang taong ito. At habang iniisip mo siya, ay bigkasin mo ang kanyang pangalan. So, halimbawa, ang nilagay natin dito sa aking kandila ay siya ay si Robert Dornan. Bigkasin mo ang kanyang pangalan, Robert Dornan, at ang iyong intention. So, halimbawa, Robert Dornan, ako lamang ang iyong pakamamahalin. Mas magiging malambing ka sa akin habang buhay. Ako ang magiging laman ng iyong puso at isipan at hindi mo ako magagawang pagtaksilan. Basta guys, kung ano ang intention mo, kung ano ang nasa puso mo, yun ang sabihin mo ng paulit-ulit habang naglalagay tayo ng asukal dito sa palibot ng ating kandila. Paulit-ulit mong bigkasin ang kanyang pangalan at ang iyong intensyon. Muli, kailangan kapag naglagay tayo ng asukal, tiyakin po ninyo na walang mga space or walang laktaw. Kumbaga wala siyang malulusutan dito. Kailangan ay walang butas-butas ang pagkalagay natin ng ating asukal. Tiyakin po ninyo iyan. Kailangan ay wala siyang malusutan dito sa paggawa natin ng pagpalibot natin ng asukal sa kandila at sa ating kandila dito sa palibot ng ating kandila. Yan. Yan. Papakita ko sa inyo para malaman nyo kung ano yung sinasabi kung walang space. So, ayan. So, ayan guys, ang sinasabi ko na dapat ay walang space. So, ayan. Dapat po walang space na malusutan. So, ayan guys, ganyan po dapat ang pagkakalagay ng ating asukal. Wala siyang space sa bawat espasyo. Wala siyang space.
So ngayon guys, kapag nandyan na, nailagay na natin ang ating asukal, ay pakaisipin mo, mag-visualize ka, paulit-ulitin mong bigkasin ang kanyang pangalan at ang iyong nais na mangyari, ang iyong intensyon, kailangan paulit-ulitin mo itong bigkasin ng buong puso. Pagkatapos mo po itong mabigkas ng buong puso, ay itayo mo ang ating kandila, at saka mo ito sindihan ng posporo. Habang sinisindihan mo ito ng posporo, ay muli mong bigkasin ng 7 beses ang kanyang pangalan at ang iyong hiling. So 7 beses mong bigkasin ang kanyang pangalan at ang iyong hiling. Pagkatapos ay hayaan mo ang ating kandila na maupos. Kahayaan mo yan, kailangang maupos yan ang ating kandila. Kapag naupos na ang ating kandila, ay kumuha ka ng pouch. Ngayon, kung wala ka namang pouch or tila, ay pwede mong ilagay dito ang lahat na nandito sa ating yung kandila, yung patak ng kandila or yung mga tunaw na kandila, yung karayom or karayom, pin, or ano man ang ginamit mo dito, ay ilalagay natin. Kung wala pong tela, ay pwede natin itong ibalot sa papel. So, ibabalot po natin itong maigi sa ating papel. Kailangan po ay walang matira. So, pwede tayong gumamit ng tela or kaya naman po ay papel. Ngayon, ibalot natin itong maigi. So, ibalot natin itong maigi dito sa ating papel. Ayan. Ngayon guys, kailan naman natin ito maaaring, ano naman ang gagawin natin dito sa papel na ating ibinalot dito? Ang gagawin po ninyo ay itabi mo ito sa lugar na ikaw lamang ang nakakaalam. Kung pwede, dublihin mo ang balot para hindi po ito galanggamin. Ibalot mo pong mabuti at ilagay mo ito sa lugar na ikaw lamang po ang nakakakita at ikaw lamang po ang nakakaalam. So, pwede po natin itong gawin ng Martes ng gabi bago tayo matulog or kaya naman po ay Biyernes po ng gabi. Huwag po itong gagawin kung kayo po ay mayroong buwan ng dalaw. At huwag din po itong gagawin kung kayo po ay hindi 100% ang tiwala sa inyong ginagawa. Ayan po lamang guys, maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat.